So, ituloy natin yung article na binabasa natin. So, sabi dito, mga guys, the Chinese Consul General regularly visits officials at agencies such as the Bureau of Customs in the port of Davao and the local offices of the National Economic Development Authority. Guys, di ba sa Davao, palaging merong nasasabat na mga kontrabando ng bilyon-bilyon mga droga. Tapos na ano niyo ba yung hearing sa Senado? Yung nandoon si Pulong Duterte. O di ba? Tapos anong sabi nung isang babae, yung nasa taga Bureau of Customs ba yun? O taga Anong sabi nung isang babae? May pumunta sa kanya, lumapit, at ang sabi, pwede bang tulungan mo ako dito sa kontrabando na to, tapos may pinakitang text. Oh, ano sabi ng babae? Di-reject niya. Sabi niya, get out of my office. So mga guys, parang nakokonek-connect natin ngayon. Tama yung sinasabi ni Las Cañas, ni Asierto. Diba? Yung sinabi ni Asierto, mga guys, na inimbestigahan niya sina Michael Yang, sina Kenneth Dong, at sila ang nakadiskubre na merong mga involvement sa illegal drugs, mga drug lords. At nung ibinigay niya ang kanyang report kay Duterte, mga kaibigan, hindi siya pinansin ng Duterte at mga ilang araw lang, pinapahanting na siya kasi inakusahan siya na involved daw siya sa droga. Kaya nagulat daw siya. At sabi ni Asierto, mga guys, ang kahilingan ni Asierto, ilabas daw, ilabas sa publiko ang kaniyang investigasyon tungkol kay Michael Yang, tungkol kina Kenneth Dong. Pero bakit hindi nilalabas? So, tama pala yung iniisip natin. Nakokonek-connect na natin lahat, no, mga guys? So, yung mga sinasabi pala ni Asierto, ni Las Cañas, nakokonek-connect natin. Oh, tama pala yun. Kasi, kita nyo, ang Davao, halos ginagawa na siyang province of China. At palagi doon, binibisita siya ng consulate ng China. Mga guys, Chinese government officials, no? At nakakapag-interact sila doon. Ginagamit nila ang Davao para makapag-interact sila sa iba-ibang mga politicians sa Mindanao. Oh, diba? And then mga guys, regularly playing host to celebrations, dinners, and other formal, informal events. The Chinese Consul General regularly visits officials at agencies such as the Bureau of Customs in the port of Davao and the local offices of the National Economic Authority. Mga guys, palaging binibisita ng Chinese Consul ang Bureau of Immigration, Bureau of ano yun? Bureau of Customs in the port of Davao. Mga guys, tama na yung sinasabi natin. So, ibig sabihin, nakukonek-connect na natin. Sila nga yung, sa kanila nga, kontrabando nga nila yun, yung mga nanguhuli na mga Cebu. Bakit ang Chinese consul palaging bumibisita sa Bureau of Customs, sa Port of Davao? So, tama pala talaga. Na pagko-connect natin, tama pala talaga, na sa kanila talaga galing yung mga shipment ng mga illegal na droga. Siguro, pinupuntahan lagi doon ng Chinese consul para bisitahin, para nang sa ganon, kumbaga parang makaligtas, no? Sabihin siguro, ay, ano nyo na yan, sige, papasukin nyo na yan. Diba? Para free na sila na makapasok. Kasi magtataka ka bakit nakakapasok?
Yung mga yan, mga illegal na kontrabando. Nakita niyo naman, di ba, sa mga airports, sa mga ports, meron namang mga ano dyan mga scanner. Di ba, ini-scan niya mga yan Tapos meron pang mga dog sniffing ng mga illegal na droga, di ba? Mga anong klaseng K9 ba 'yon, yung mga nag-aamay ng mga illegal drugs. Maraming ano diyan, yung mga seguridad bakit nakakapasok? Oh, di ba mga guys, ano pa? So, tama pala talaga ang hinala natin. So, guys, a search of the Philippine Security Exchange Commission Company registration database reveals the extent to which Davao has been a recipient of Chinese foreign direct investment and development finance since Rodrigo Duterte first became mayor more than 2 decades ago. 445 new companies backed by China investors were registered from 2000 and 2019. This includes business and mining, construction, real estate, wholesale, and retail sales, all contributing to local government revenues and boosting employment, as well as helping the region transition away from a focus on agriculture to a more services-oriented economy. One prominent Hong Kong clean energy company, China Dynamics Holdings, signed a long-term contract to provide at least 500 electric buses to Davao and has played a key role in helping the Dutertes strengthen their local legacy. So tama pala yung sinabi ni Duterte na malaki ang kanilang utang na loob sa China. Kaya, okay lang sa kanya ipamigay ang West Philippine Sea kasi malaki ang utang na loob nila. Ang tanong, malaki ang utang na loob ninyo sa China at pati ang pamilya nyo. Bakit ang mga Pilipino ang pinagsasuffer nyo nang binibigay nyo na ang West Philippine Sea? Ang mga mangingisda natin hindi na nakakapangisda at nawawalan tayo ng 30 billion a year dahil sa ginagawa ng China. Ano pa? Beijing recently authorized $364 million loan for the construction of the Samal Davao Bridge via the China Export-Import Bank. Construction of the bridge will be tendered to Chinese company. Mga kaibigan, hindi na itinuloy ng China itong pagpupondo daw nila sa Samal Davao Bridge. Hindi nila ito itinuloy, no? Sa panahon pa ni Duterte, no? So, ganyan sila mga kaibigan, hindi sila totoo sa kanilang mga salita, no? Other Chinese initiatives includes the building of drug rehabilitation centers in the Mindanao provinces of Sarangani and Agusan del Sur. Maggagawa pa ng drug rehabilitation centers Pero kita niyo naman mga guys, yung mayor nila mismo ang Lord of all drug lords in southern Philippines, no? So the Chinese-controlled Friends of the Philippines Foundation, established by Hong Kong business owner Xu Minliang, funded the Northern Mindanao Wellness and Reintegration Center, no? So mga kaibigan, kung makikita natin, no, tuloy natin, the FPF is most likely an affiliate of the United Front, a Chinese Communist Party organization aimed at advancing China's core interests. See? Diba? So, ang China, ang Communist Party of China, mga kaibigan, parang ini-infiltrate na nila, talagang ginagawa nilang province na ng China, ang Davao, no? Finally, Davao has become increasingly integrated with several Chinese provinces, as Davao and other parts of Mindanao have sought to increase foreign investors and tourists to their own towns and cities as they try to create an alternative path for the commercial activity normally centered around the Philippine economic heartland on the island of Luzon. So mga kaibigan, parang ibinenta na pala ni Duterte ang Davao sa China, no? At nung naging pangulo siya, ibinibenta naman niya ang West Philippine Sea, no? So Manila's relaxation of visa entry requirements
and government policies intended to ease travel have resulted in a surge of Chinese tourists to Mindanao, no? So mga kaibigan, nagkaroon pa ng mga direct flights from Davao City to the Chinese cities of Beijing and guys. Admin Ang reach. pinapakalat na balita ng mga taong gusto lang talaga Israel. Comentarista. Nakita naman natin na ang kanilang mga pinapakalat ay walang katotohanan. Paano pa man karami ng mga taong sa iyo ay nagagalit, ang talaga naman ikaw ay dinidiba. Pero, galingan mo lang. Dagdagan mo pa, mga kaibigan. At the end of the day, performance doesn't lie. Hindi si Admin Rich. Fight fake news, expose the truth. Fight fake news and expose the truth. Fight fake news and expose the truth. Fight fake news, expose the truth.